Nagbabalik ang schoolmates at nandito pa rin tayo sa Mayamot National High School sa Antipolo! Let's go! I love the energy at kaya naman, bago natin masaksihan ang mainit na palitan ng mga argumento, paalala lamang po ang debating ito ay isang academic exercise upang marinig ang mga magkakaibang pananaw ng mga kabataan. Kaya naman, alamin muna natin ang rules at mechanics ng ating debate. Let's all watch this. May dalawang teams na maglalaban, ang Team Pro at Team Con, na may tig-tatlong miyembro. Ang team leaders ang unang sasalang sa ating debate. Para sa bawat tanong, may 3 rounds or lives ang bawat isa na may 30 seconds per speaker per round. Kapag sobrang intense at walang gustong magpatalo, we activate the bonus round. 1 minute and 30 seconds yan na free flow discussion. Meaning, bahala na magsagutan ang magkabilang panig. Pero kung halimbawa, hindi na makarebat ang naunang debater, pwede siyang mag-buzz para palitan ng ibang team member. Ito ang twist. Bilang mga host, may kapangyarihan kaming mag-buzz sa gitna ng laban. Kung medyo off, boring, o hindi kami satisfied sa sagot ng sinumang debater, we can buzz you out at papalitan ng ibang team member. Kaya make sure na hindi lang matalino ang sagot nyo. Dapat klaro, direkta at convincing. Bring your best arguments. Ayan! At ngayong alam na natin ang rules at mechanics. Oras na para sa pinakaabangang bahagi ng ating episode. Ang pangunahing katanungan ay, para sa ating mga team leaders, pag-ban sa mga maituturing na violenteng video games. Dapat o hindi dapat? We stand strong on the affirmation on the motion of banning the games that are considered violence. This issue before us is not whether violence video games are entertaining, but whether the state has the duty to restrict a product that poses a substantial risk to the public welfare, especially to the children. The Philippine Constitution states that the promotion of the common good and the protection of the youth are legitimate governmental objectives, and also that we must Okay, thank you, Bryle. Sige, Jill. So kami po ay pumapanig sa side na hindi dapat iban yung mga violent video games. Why? Because violent video games have become the easier scapegoat ng mga tao. Why? Because it is the easier to blame than the uncomfortable truth. Hindi naman po pwedeng palagi nating i-blame sa violent video games yung mga karahasan na nagagawa ng mga bata. Because marami mga factors na pwedeng isisi, hindi lang dapat sa video games. So may mga pag-aaral na nagsasabing ang paglalaro ng violent video games ay maaaring magpalakas ng agresibong pag-iisip or aggressive ideologies or even pag-uugali. So dapat ba itong sapat na dahilan para ipagbawal ito or may kakulangan ba tayo sa ebidensya? Is there sufficient proof to really attribute violence in attitude or ideologies to just solely video games? Brian. So, according to the American Psychological Association, it states there that the playing violence video game does not directly impact the violence behavior of the children. However, it does contribute to the aggression level of there, and that thing we cannot overlook that thing, since that is one of the underlying issues that we are currently facing in this kind of topic, no? And also, we are not considering that the violence video games contribute to the overall being violent behavior of the children, but it has a contribution that adds to the table po. Okay. Therefore, sinaad na nga sa APA, na kagaya na sinabi mo, of 2020, na there's no scientific evidence na palaging video games or violent video games yung nagkakos kung bakit nagiging maras yung isang bata. Marami tayong bansa na naglalaro ng mga video games, but yung mga bansa na yun is hindi naman yung mga naglalaro ng video games na yun is hindi naman nagiging cause kung bakit nagiging maras yung mga naglalaro na yun.
So there is no scientific evidence. However, the government do not wait for scientific consensus for us to do the action. That's why we regulate alcohols, we regulate drugs, we regulate something that may harm the children, not because every user suffers, but because of the contributal factors that can affect the well-being of the children. No, these violent video games affect the moral development of the child. That's why we are aiming to ban it for the common good, not just of the user, but also the public welfare as well. Banning violent video games, hindi naman siya nakakatulong para ma-lessen yung pagiging maras ng isang bata. Kasi meron tayong, yung China, let's be specific na, yung China, Japan, and South Korea, marami silang mga gamers. Therefore, yung mga krimen na nangyayari sa kanila is mababa lang. So masabi ron na hindi pwedeng isisi palagi yung pagiging marahas ng mga tao sa mga nilalaro nilang video games. We are not merely blaming video games for the violent behavior of the children. Pero ang sinasabi namin dito that there are factors that are being considered sa pag-a-add ng aggression sa behavior ng bata. Kaya nga hindi natin kaya nga according to the Article 2, Section 30, no, that we shall promote and protect, the state shall promote and protect the right to health of the people, and as well, in line with this, no, according to Article 2, Section 15, that the state recognize the vital role of the youth. That's why they are aiming to protect it sa mga ganitong klaseng harm substances. So sa'yo na nga nanggaling kanina na meron tayong different factors. That's why we cannot actually blame or we cannot fully rely sa mga video gamers na naglalaro ng mga violent video games kasi there are other factors, social factors. May pwede pang isisihin na ibang reason kung bakit nagiging marahas yung isang bata. Again, we cannot actually fully blame the video games na nilalaro nila. Just because there are others, external factor doesn't mean na magbubulag-bulagan ka na. Remember na lahat ng problema nag-i-start yan sa small cause. Nagbubulag-bulagan? No, kasi you are saying kasi that we are why not... are we blaming violent video games kung bakit, Okay, kagaya nga ng we sinabi, are not blaming violent kagaya video ng sinabi ko, games. That's kagaya why ng we sinabi ko mentioned that there kanina, are factors that are there being are other considered root here. cause. Hindi naman kasi palaging Anong violent root cause? video What games. other root causes Bakit? that- Pwede naman nating why are there children na hindi nagkakagawa ng karahasan na yon kasi nga hindi sila nagabay ng mga magulang. Yung mga social factor, yung mga nakapaligid sa kanila, hindi natin pwedeng isisi sa mga video games lang na nilalaro nila kung bakit sila ganun umasta. If you are talking about parental guidance, sasabihin ko lang sa ito na not every children have responsible parent. And So also, kung meron mang responsible parent, that doesn't mean that their parents are technologically ng way para literate. makalaro ng video games? If That's they don't it. have someone Because- that will na kaya i-provide sa kanila yung mga pwedeng paglaruan ng mga video games. Just because you are a responsible parent doesn't mean that you are a parent that are technologically literate. Meaning, merong mga parent na magagaling mag-handle in terms of pagpapalaki ng bata, mga moral Pero values. hindi nga natin Pero pagdating pwedeng sa isisi technology, sa mga bata yung we pagiging are maras not nila. blaming the No, children. yes, you just We said are that not pwedeng blaming no, the children. biniblame Miss mo Cora. yun. We are not Biniblame mo blaming yun the kasi children. You are not listening. You are not No, listening. I am listening actually. No, we are not blaming the children. We are blaming the factors that can contribute to the aggression So level of just the like what I children. said, there are other Okay. factors. Thank you, Jill and Brian. Let's call on Cha and Bricks. Kung may mga pelikula, teleserye, at mga balita na naglalaman ng karahasan, bakit video games yung pagtutuunan natin ng pansin or pagtutuunan natin na ipagbawal, in your case, ha? Or may natatanging epekto ba yung interactive nature ng isang game kung bakit mas doon nagfo-focus yung pagban? Can you answer that, Bricks? Okay, so bakit nga ba tayo magfo-focus sa mga violent video games? So first of all, meron kasi tayong binibigay ng mga ratings. Age ratings will say na nire-restrict ang mga age range sa particular na pelikula, palabas, sa TV. And so, pagdating kasi sa video games, merong freedom ang mga kabataan na i-download ang kung anumang mga laro na gugustuhin nila even though it is not right for them at mapanganib ito sa kanilang mental capability. Okay. According to the US Federal Crime Data, during the same decade na nag-triple yung sales ng violent video games, nag-plummet down ng over 80% yung mga rate ng youth crime. So
this just means na hindi nagko-contribute yung violent video games sa youth crimes. Kasi makikita naman natin na although it is interactive, it just teaches the children spatial learning, and hindi naman siya nakaka-contribute according to APA former President Dr. Sandra Scholman. It does not contribute to violent behavior, and we should be aware and caution of the politicians that are using this to make government bans. Okay, good. Okay. So sinasabi natin na hindi nakakapag-contribute. However, the study by the De La Salle University rejects that motion or that claim dahil sinasabi dito sa study nila na nagkakaroon ng contribution para magkaroon ng aggressive behavior ang mga kabataan ranging from 9 to 10 years old sa paglalaro nila ng violent video games. So although hindi sinasabi dito na directly na nakakapag-contribute ito na gumawa sila ng krimen, but it creates a pathway for them na magkaroon ng aggressive behavior dahil sa paglalaro nila nito. According to the Republic Act 9344 or the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, it identified systemic failures such as lack of parental supervision, mental health issues, poverty, and access to real firearms as the root causes of youth crime offenders. So, banning these video games will create a false sense of security among us, making us think that we're safe, when actually, it is ignoring the legal and socio-economic roots of youth crime offenders as stated in RA 9344 or the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. However, that does not say that hindi naman sinasabi dito na hindi natin pinagpupukusan yung ibang factors. Hindi natin tinatanggal ito. However, we're just focusing on the violent video games dahil sinasabi dito na may mga contribution nito na negative pagdating sa pag-iisip ng mga kabataan dahil nga sinasabi sa ating Constitution, the Section 2, Article 2, Section 13 na sinasabi, the state promote the safety and well-being of the children, and the state should protect yung well-being ng mga kabataan para ma-avoid sila sa mga negative behaviors na pwede nilang ma-receive sa paglalaro ng violent video game. Dahil nabanggit mo kanina yung age range at rating, sige, ituhog natin doon. Dapat bang panagutin ang mga game developers kung may mga kabataang naapektuhan ng nilalaman ng kanilang mga laro? Or, responsibilidad ba ito? Sabi mo, may mga other causal factors na nabanggit sa Juvenile Welfare Act. O responsibilidad ba ito ng mga magulang at tagapag-alaga? We believe na ang responsibility para ma-prevent yung pagiging negatively affected ng mga bata sa mga violent video games ay nakarely sa mga parents at sa state, because under the Presidential Decree 603 and the principle of parents patriae, which means father of the country, sa sinabi nyo kanina na paano kung yung bata ay walang responsible na magulang, it is the state's responsibility to step in as their second parent, which hindi nila masyadong ginagawa, hindi sila nakapapatuloy ng mga facilities. That's why biniblame nila sa violent video games. Thank you, Cha and Bricks. Now, pass the baton to your other team members. Kung ang isang video game ay maituturing na isang anyo ng sining o malikhaing pagpapahayag, na sabi ng grupo nyo, makatarungan ba itong limitahan dahil sa nilalaman nito? Or, may mga hangganan nga ba ang kalayaan or freedom sa paglikha kapag may posibleng epekto ito sa lipunan? Ito na naman tayo sa freedom of speech, freedom of art. Pero tandaan natin, freedom is never absolute. Bakit ba may mga kaso tayong libel, incitement to violation, and exploitation? Kung lahat pala ng gusto nating gawin ay pwede na nating gawin na walang naglilimita sa atin. At paano natin tatawagin itong unconstitutional? Ikaw na rin ang nagsabi, lahat ng free will ay may katumbas na consequences. Kaya nga yung mga game developers naglalagay sila ng age restrictions sa mga ginagawa nila, di ba? Kasi nga, violent video games isn't for children in the first place. So, sinong may kasalanan? Yung bata, yung video games, o yung magulang? Okay, to answer that question, age restriction and EPRB ay pampalubag loob lamang ng mga game developer na alam naman nila kung gaano kadali magsinungaling sa online media. Magpaka-pragmatic tayo, mamuhay tayo sa totoong mundo. Hindi natin pwedeng idikdik ng idikdik sa mga magulang ang kapabayaan na binibigay ng game developer kung 1.8 milyong mga kabataan ang walang mga magulang at inabandona ayon sa UNICEF at DSWD.
Bakit mo sinisisi yung mga game developers? Bakit sila ba yung nagluwal ng mga bata? Correlational doesn't equal to causation. Ibig sabihin, hindi porket related sila, ayun na agad yung may kagagawan. Ayun na agad yung may kasalanan. Pero may obligasyon din sila sa lipunan. Kagaya nga ng mga magulang, sa ekonomiya bang ito, mas pipiliin ba nilang tutukan yung mga anak nila 24/7 na parang CCTV kaysa kumayod sa ekonomiyang nagpapahirap sa kanila para may maipalaman sa mga sikmura ng mga anak nila? Ano sa tingin nyo yung mas malaking panganib? Is it posibleng epekto ng violent games or yung pagkitil sa quote-unquote freedom of expression or freedom of speech by letting the government decide what entertainment is allowed for children? Go! Naniniwala po ako na mas greater risk yung pagpapaubaya sa government ng pagde-decide kung ano ba yung dapat ipagbawal na freedom of speech. Kasi nga, di ba may mga, hindi lang kasi yung mga bata yung dapat natin i-consider sa pagbaban ng mga violent video games eh. Yung mga game developers natin, mga gamers, mga streamers, kumikita sila sa paglalaro ng mga video games na yun. Eh, di ba nga may problema na tayo dito sa Pilipinas na may kakulangan sa trabaho. Kung ibabad pa natin yung mga pinagkukunan nila ng pera, eh di ba parang... Hindi ba siya masyadong disturbing na nahahanap natin yung peace, yung stress relief sa violence? Kaya nga may age restrictions, di ba? Ayun nga, yun nga, di ba napakadaling magsinungaling. Sabihin mo lang na age 18 plus ka, makakapasok ka na, ni hindi ka nga hahanapan ng ID eh. Kanino kasalanan yun? Eh sa'yo pa rin, ikaw yun may gustong magsinungaling eh. Ayun nga, kaya nga dapat iba na yan ng government dahil alam naman nila ang human nature ng mga, o sabihin na natin, ng mga kabataan na for their benefits, magsisinungaling sila. Hindi naman nakakapagsinungaling ang video games, di ba? Hindi, walang buhay yan. Yung nasa tao pa rin, kung gusto Kaya niya nga magsinungaling, dapat nasa iba kanya na pa rin yun. natin- iba Hindi ng natin violent pwedeng video isisi sa games. video games yung kawalan ng responsibility ng mga bata o ng mga magulang nila. Kasi Hindi sila yung ibig may sabihin isip eh, sila yung na, may utak. hindi ibig sabihin na hindi naapektuhan ang mga game developers or hindi sila nako-contribute sa aggression. Paano naman yung mga kabataan na 7 years old, 10 years old na naglalaro nito na nakaka-apekto sa development nila? Na kasi ang mga kabataan is parang sponge yan. Too much exposure will i-absorb nila yon. So paano yon? So ibig sabihin ba na porket beneficial sa iba ay hindi na natin siya dapat iban? Eh, hindi naman sila basta-basta magkakaroon ng access sa mga video games eh. Di ba? Yun, nasa magulang pa rin yan. Sinong nagbigay Kaya sa nga kanila ng hindi cellphone? natin sila Kahit pa pwedeng sabihin idikdik mong ng hindi idikdik. lahat ng bata, Ang mga magulang walang- natin, sabihin mo na, lumaki sila sa millennial, Gen X, hindi sila masyadong familiar sa mga risk na maaaring nag-i-exist sa digital world. Kaya dapat, the government should also help the parents na ma-reassure sila na ang mga anak nila na kahit pabayaan nila ay kayang mamuhay sa digital world dahil safe ito. Eh gaano ka ka-sure na kaya ng government ibigay sa atin kung ano ba yung dapat? Paano ka nakaka-sure na alam nila kung ano yung dapat at hindi? Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga Senate hearings, nagkakaroon tayo ng mga research. Para saan pa yung mga yun? Di ba para makakontribute sa possible solutions? Tsaka kahit pa sabihin mong hindi masyadong maalam yung mga magulang natin sa technology, di ba, dapat may Kaya nga, responsibility di ba? pa rin Kaya sila. nga responsibility Alright, Responsibility o pa sige, rin sila. maraming Nila. salamat, guys. Palakpakan natin si EJ at Jonah. Siyempre, hindi pa tapos yung laban, no? Dahil yung mga argumento nyo ay papakinggan pa rin natin at mas patitindihin pa natin yung debate at lahat ng yan ay sa pagbabalik lamang ng Schoolmates!